Magandang buhay. Sa pagkakataong ito, ang tatalakayin natin ay ang parabola, mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay, pagsisimula, pagpapadaloy ng pangyayari at pagwawakas. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Pagbibigay po na sa estilo ng may akda. Pag-aaralan mo sa linggong ito ang tungkol sa parabola at sa mga pang-ugnay. Magbabasa ka ng isang parabola upang mas maunawaan mo ang ibig sabihin nito. Ang paksang kadalasang tinatalakay ang mensaheng nais iparating, bibigyang pansin mo ang estilo ng pagkakasulat ng mga akdang pampanitikan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nasusuri mo ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. Palawa, nabibigyan po na ang estilo ng may akda batay sa salita at ekspresyong ginamit sa akda at sa mga bias na paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng matinding damdamin. Nagagamit ang mga angkop na piling pang-ugnay sa pangyayari at pagwawakas. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang bawat larawan, sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ang sagot gamit ang inyong learning activity sheet. So mula po sa larawan, isusulat ninyo kung ano ba ang mensaheng ipinapakita ng mga larawang makikita sa inyong mga module at sa inyong learning activity sheet. Mga kaugnay na katanungan batay sa larawan na ating binigyan ng kahulugan. Una, ano ang ipinapakita ng bawat larawan? Ikalawa, anong makabuluhang mensahe ang hatid ng bawat larawan? At ikatlo, paano makatutulong ang mensaheng nakapaloob sa larawan sa ugali ng isang tao? So, batay po sa mga larawan at batay sa mga katanungan, isulat ang inyong kasagutan sa inyong learning activity sheet. Basahin sa module, parabola, ang tusong katiwala mula sa Syria. Ito ay mula kay Lucas 16, versikulo 1 hanggang 15. Ano nga ba ang parabola? Ang parabola ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Realistiko ang banghay at ang mga tauhan ay tao. Ang mga parabola ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Ito rin ay umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Elemento ng parabola. Una, tauhan. Ito ay ang mga karakter na gumaganap sa istorya o kwento. Ikalawa, tagpuan. Tumutukoy sa oras, panahon, at lugar na pinangyarihan ng kwento. Ikatlo, banghay. Ang sunod-sunod na pangyayari na naganap sa kwento at ang ikaapat, mga mahalagang natutunan pagkatapos mabasa ang kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 2, sagutin ang mga tanong ayon sa inyong binasa. Ipaliwanag ang suliraning kinaharap ng katiwala. Ikalawa, ano ang nais patunayan ng katiwala nang bawasan niya ang utang ng mga taong may obligasyon sa kanyang amo? Ikatlo, kung ikaw ang may-ari ng negosyo, kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyo? Ikaapat, paano mo maiuugnay ang pangyayari sa parabola sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Patunayan ang inyong sagot. Ikalima, kung ikaw ang amo, ano ang iyong gagawin kung balitaan mong nalulugi ang iyong negosyo dahil sa paglustay ng iyong katiwala? Ilagay ang inyong kasagutan sa inyong learning activity sheet. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga pangyayari sa parabola batay sa nilalaman, kakanyahan at elemento gamit ang mga grapikong presentasyon. So ano ba yung mga pangyayari na tinalakay sa ating binasang parabola? So ilalagay po natin sa bawat grapikong presentasyon, isusulat ninyo ano ang tungkol sa
parabola? Ano ang elementong ginamit nito? Ano yung kakanyahan o estilo na ginamit ng may akda at ang nilalaman ng parabola na ating binasa? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag o pangyayari sa parabola batay sa nilalaman, kakanyahan at elemento. Ang katiwala ng sakahan. Isang katangian ng akda na mag-akay sa tamang landas ng buhay ng tao. 3, ipinatawag ng taong mayaman ang kanyang katiwala dahil sa nabalitaan nito na nilulustay ang kanyang ari-arian. Walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. At 5, ang mga kwento ng parabola ay hango sa banal na kasulatan. So tutukuyin po natin ang mga sumusunod na pahayag batay sa kung paano siya ginamit sa binasa nating parabola. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sumulat ng ilang pangyayari na maaaring iugnay sa inyong karanasan o tunay na buhay. So, tutukoy po kayo ng pangyayari sa parabola at iugnay ninyo sa mga nangyari sa inyong mga sariling karanasan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Bigyan po ng estilo ng may akda batay sa mga salita at ekspresyong ginamit sa pamamagitan ng pagkakilala sa damdaming ipinahahayag sa bahagi ng parabola. So, hahanapin po ninyo ang kasagutan mula sa kahon at ilalagay sa katapat na bilang sa bawat ekspresyon o bawat salita at bawat bilang na nagpapakita ng damdaming ipinahahayag na nagmula sa bahagi ng parabola. So, pipili po kayo ng salita at ilalagay ninyo sa bawat bilang. Para naman sa gramatika, pasalita man o pasulat na katutulong sa pag-unawa ng mensahe ng isang diskurso ang paggamit ng mga salitang nagsasama-sama o nag-uugnay ng isang ideya sa mga kasunod na ideya. Tinatawag sa Ingles na cohesive devices ang ganitong salita. Sa komunikatibong gramatikong ito, ng wikang Filipino, tinatawag na pang-ugnay ang mga ito. May mga angkop na pang-ugnay na ginagamit sa pagsalaysay. Ginagamit sa pagsunod ng pangyayari ang mga pang-ugnay o panandang pandiskurso. Narito ang mahalagang gamit nito. Una, pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Ginagamit ang pang-ugnay sa bahaging ito sa paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Kabilang dito ang mga salitang pagkatapos, saka, unang, sumunod, na araw, sa dakong huli, pati, isa pa, at gayon din. Ikalawa, pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal. Ginagamit ang pag-ugnay sa bahaging ito ng paglalahad ng dahilan at bunga, paraan at layunin, paraan at resulta, maging sa pagpapahayag ng kondisyon at kinalabasan. Kabilang na pang-ugnay sa bahaging ito ang dahil sa, sapagkat, at kasi. Samantalang sa paglalahad ng bunga at resulta, ginagamit ang mga pang-ugnay na kaya, kung kaya naman, tuloy, at bunga. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gamit ang angkop ng mapiling pang-ugnay sa pagsasalaysay, pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari at pagwawakas, piliin natin ang wastong pang-ugnay. So, meron po tayong 2 talahan na yan. Sa bawat bilang, may nakatapat na 2 pang-ugnay. Pipiliin po natin para mapunan yung patlang na nakalaan sa bawat bilang. Basahin ng mabuti ang salita o ang pangungusap para matukoy natin kung alin ang angkop na pang-ugnay na ilalagay natin sa bawat patlang. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Salungguhitan ng angkop ng mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay. Pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari at pagwawakas. Unang bilang, si Isko Moreno ang kinikilalang pinakamahusay na pinuno sa Maynila, kaya naman karapat-dapat lamang na siya ang mabigyan ng parangal. Ikalawa, mataas na ang bilang ng mga nasasawi sa COVID-19 sa Estados Unidos,
dahil sa hindi pakikiisa ng mga mamamayan dito na nanatili sa kanilang tahanan. Ikatlo, nang i-anunsyo ni Pangulong Duterte ang enhanced community quarantine sa buong Luzon, ay maraming nabahala kung paano sila makakaraos sa pang-araw-araw na buhay. Sa dakong huli, ay ang Pangulo pa ang kanilang sinisisi. Ikaapat, ang ibang tao ay pinagwawalang bahala ang paalala ng mga opisyal ng barangay na bawal lumabas ng tahanan. Bunga nito ay marami ang nahuhuli ang barangay at dinadala sa pulisya. Ikalima, nag-self-quarantine si Senator Zubiri nang nagpositibo siya sa COVID-19. So mula po sa 5 pangungusap o mga pangungusap, sasalungguhitan ninyo sa inyong learning activity sheet ang mga pang-ugnay na ginamit sa bawat pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Isulat sa vertical scroll ang inyong kaalamang natutunan tungkol sa pagiging matapat sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. Iugnay mo ang iyong kasagutan sa sitwasyong sa ibaba. Nakita mo ang iyong kamag-aaral na nandaraya sa pagsusulit. Nais mo itong isumbong sa iyong guro, subalit ikaw ay pinagbantaan ng iyong kamag-aaral. Nagkaroon ka ng lakas ng loob at ipinagtapat ang katotohanan. So, paano ninyo i-apply ang mga natutunan ninyong mga aral mula sa parabolang ating binasa na maiugnay ninyo bilang pagiging matapat sa inyong sarili, sa pagiging tapat sa kapwa at pagiging tapat sa Diyos. Meron pong 3 scroll na nakalaan sa inyong learning activity sheet. So, maaari nyo pong isa-isahin kung paano ninyong magagamit ang parabola bilang pagiging matapat sa sarili, pagiging matapat sa kapwa, at pagiging matapat sa Diyos batay sa sitwasyon na ating binasa. Sagutan ang gawain siyams na makikita sa inyong learning activity sheet. So, bibilugan po muli ang inyong mga kasagutan sa bawat bilang. Karagdagang gawain. Gumuhit ng poster ukol sa kabuuang nais ipabatid ng natapos nating aralin. So, ano ba ang nilalaman ng aralin na ating tinalakay ngayong araw na ito? Sinasabi na ang parabola ay ang layunin nito ay umakay sa tao sa pagiging mabuti o inaakay nito ang mga tao sa landas na matuwid. So, bilang isang kabataan, paano ka makatutulong o paano mo maipapahayag ang mga aral na natutunan ninyo sa aralin na ating tinalakay. So, gamit ang inyong mga kakayahan sa pagguhit, gagawa kayo ng isang poster na magbubuod sa mga kaalaman na inyong natamo sa aralin na ating tinalakay. Isa-isip, ano ang nilalaman ng inyong isip batay sa ating tinalakay na aralin ngayong araw na ito. So, susundan ninyo o dudugsungan ninyo ang pahayag na nabatid ko na ang parabola ay, so ilalagay ninyo kung ano yung mga kaisipan na inyong natutunan batay sa aralin na ating tinalakay ngayong araw na ito. Kayo po, paalala, ang mga gawain ay nakalaan o nakatalaga na sasagutin ninyo sa loob ng o sa bawat araw, sa oras na nakalaan, sa bawat asignatura na inyong pag-aaralan sa bawat araw. Inaasahan ng inyong guro na sasagutin ninyo lahat ng pagsasanay at gawain ng may katapatan at iiwasan ang pagdudumi o iiwasan po natin ang pagpapasa ng mga learning activity sheet na madumi. So, ipagpalagay na ang mga materyales na ginagamit ninyo ay representasyon kung paano kayo sa inyong mga sarili. So, good luck. Nawa po ay may natutunan kayo sa araw na ito at inaasahan ko na magiging makabuluhan ang inyong pagsasagot sa mga gawain batay sa kung paano ninyo naunawaan ng ating tinalakay na aralin. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Binibining Clarissa C. Reyes,
guro sa Filipino. Hanggang sa muli nating pagkikita, maligayang araw ng paglalakbay mula sa mga aralin na ating tinalakay. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa, so narito po ang aking mga contact numbers. Kung kayo po ay may katanungan, malaya po kayo na magtanong at ako po ay bukal sa kaloobang sasagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat at inaasahan na kayo ay maraming natutunan sa aralin na ating tinalakay. Kay muli po, paalam!